pisong halaga ng pera ang nadiskubre sa mahigit 30 bank accounts ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang malaking bulto ng mga pera galing daw sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng pera na pumasok at lumabas sa mga bank account ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Yan ang impormasyong nakuha ni Senator Win Gatchalian mula sa report ng Anti-Money Laundering Council. Kahina-hinala raw ang mga transaksyon kaya iniimbestigahan na rin ng AMLAC. Dahil kung titignan ang income statement ng mga korporasyon ng alkalde ay halos lugi naman daw ang mga ito. We're talking about billions, no, in a span of 3 years. Kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing ng corporations. Pag tinignan natin corporations niya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Ipapadetalye ni Gatchalian sa AMLAC sa susunod na hearing ang mga transaksyon. Pero sa ngayon, bulto raw ng mga bank transaction ay noong 2019 kung kailan sinimulan ang construction ng Bamban Pogo Hub hanggang 2022. Malaking bulto raw din ng pera ay galing sa China. Nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Guo, iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Nitong Miyerkules lang, pina-freeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ni Mayor Guo. Sa AMLAC record, 36 na bank account ang nakapangalan sa Mayora. May isa pang helicopter, 12 sasakyan at 12 titulo ng lupa. Pina-freeze din ng korte ang mga asset ng mga business partner ni Guo sa Baofu Land Development Incorporated at ang mga illegal na pogo na Hongsheng Gaming Technology Inc. at Zun Yuan Technology Inc. Sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, kaya kaagad nag-investigate ang AMLAC at nalaman nila, they found out na talagang suspicious in transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze kaagad ni asset. Kinwestiyon din ni Gatchalian ng mga bangko na hindi raw agad ni-report ang mga kahina-hinalang transaksyon. Noong nakaraang Miyerkules, kinasuhan ng money laundering ng AMLAC si Mayor Guo at ang dalawang iba pang sangkot sa Pogo activities. Naging money laundering hub na rin tayo dahil nga ang daling magpasok ng pera dito. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling yung pera at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o paglagay. Inireklamo naman ng abogado ni Guo ang paglalabas ng mga sensitibong impormasyon sa publiko tungkol sa mga ari-arian ng alkalde. Violation yan. Hindi ko maintindihan ano ba logic niyan unless gusto mo magkaroon ng publicity trial. Baka naman kasi naniniwala sila na malabo itong kaso na to kaya gusto nila hihingi ng tulong ng public para sa trial na to. Pero giit ni Gatchalian, walang paglabag sa pagsasapubliko ng records. Ini-inform namin in public kung ano yung nangyayari for public information and public consumption. Hindi naman namin linabas to nung pending pa eh. Sa ngayon, nakaantabay na ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms na iserve ang warrant of arrest para kina Guo at 7 iba pa na na-cite in contempt ng Senado. Handa raw silang maghain ng warrant kahit weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.